Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads. And for today's video nga, pag-uusapan natin ay tungkol po sa mga pangyayari sa loob at sa labas ng Eat Bulaga. So meron tayong mga revelasyon na pag-uusapan sa update nating ito. So medyo madami-dami yun, kaya sana po ay tapusin ninyo hanggang sa dulo. So ngayong araw po ng Sabado, nakasama natin ang Orange and Lemons, 'di ba? Na siyang nagpainit and nagpatindi po ng panonood natin sa Eat Bulaga. Talaga namang kahit tapos na po ang Valentine's, extended ang Valentine's dito po sa programang sinusuportahan natin. Walang iba kundi ang Eat Bulaga dahil nga po special guest nila ang Orange and Lemons. So kanina, sabi ko naman sa inyo, 'di ba, si Ma'am Pauline Luna Soto po ay nasa Vietnam and possible na pag wala si Bossing Vic Soto sa Eat Bulaga, kasama po ang buong pamilya ni Ma'am Pauline Luna Soto. So yun po ang dahilan kaya wala po si Bossing Vic ngayong araw ng Sabado sa Eat Bulaga. Nasa Vietnam po sila at nag-e-enjoy. So eto nga po at ipapakita ko sa inyo, etong ilan sa mga pasilip na picture ni Ma'am Pauline Luna Soto. So may ganap po kasi doon or may event, yung kanilang pinsan, napsyal ata, no? Hindi ako nagkakamali. Sa update natin kanina, natalakay na po natin yan. Kaya wala po si Bossing Vic Soto. Pero ganun pa man, napuna naman po ng mga Dabarkads natin ang kakulangan ni Bossing Vic Soto. And ngayong araw nga po ng Sabado, sinimula na itong Gibi 5, laro po ng mga estudyanteng henyo at nakita nga natin doon yung husay ng mga universities na estudyante sa paglaro po ng GB5, 'di ba? Nakaka-enjoy din kasi alam niyo yun dati, 'di ba, mga magkakatrabaho, 'di ba, magkakabarangay yung naglalaro. Ngayon, mga estudyante naman po, mga Kadabarkads. And syempre, itong mga estudyanteng to, yung napalalo na nila diyan ay magagamit po nila sa kanilang school, 'di ba? Sa kanilang pangsuporta at pangtustos sa kanilang school baon, 'di ba? Kaya napakaganda po ng naisip ng Eat Bulaga na iba't iba po yung sumasalang dito sa GB5. So ngayong araw po ng Sabado, wala pong Sugod Campus mga kapatid. Hindi pala siya every Saturday, no? Parang may time lang din na susugod sila sa isang universities. So magbibigay naman po ng announcement ang TBJ or ang Eat Bulaga sa next na susugurin po nilang universities. Medyo matrabaho kasi mga Kadabarkads, no? Pag universities ang mga susugurin po nila. Kasi andyan yung mga preparation, kasi malawakan pong event ito Kasi marami syempre mga estudyante ang kalahok doon sa naturang programa. Kaya hindi siya pwedeng araw-arawin, hindi rin siya pwedeng gawing every Saturday. Samantalang pag-usapan naman natin mga Kadabarkads, etong tungkol sa Pepsi Paloma movie na kung saan isang former MTRCB board member nga po ang nagsalita patungkol dito. And ayon nga po sa usapan po nila, possible na hindi po maipalabas itong Pepsi Paloma movie dito po sa ating bansa. And syempre mga Kadabarkads, tinalakay din po nila doon na hindi lamang po isa ang magre-review ng naturang pelikula, kundi 30 board members daw ang magre-review noon. So kung ano yung majority na decision, yun po ang masusunod. Kung binigyan po ng X ng isa lang, tapos yung 29 naman mga Kadabarkads, hindi naman X ang binigay. So, syempre, a-approve nila yung pelikula. Wala pong bisa yung isang nag-X. So, dapat kung ano yung mas maraming boto, doon po magbabase. So, ibig sabihin mga Kadabarkads, bagay hindi po ito napalabas dito sa ating bansa, di ang possible niyan ay ibenta na lamang ito ni Direk Daryl Yap sa ibang bansa. Pero ang tanong, mababawi naman kaya niya yung inilabas nilang pera para i-produce ang naturang pelikula? Syempre, hindi na po.
Kasi ang makukuha lang nila doon ay limitado. Kaya naman yung nag-produce ng pelikulang ito talo sa movie na to. Plus, pag natalo pa po si Direk Daryl Yap, 35 million din ang hinihingi ni Bossing Big Soto. So medyo matindi, 'di ba? Yung kanyang kakaharapin dito, hindi na nga kumita yung pelikula, plus magbabayad pa po siya ng 35 million. So sana maging aral, magsilbing aral itong kanyang kinahinatnan sa kanyang Pepsi Paloma movie. Sabi ko nga po, hindi po pwede yung basta ka na lamang gumawa. Dapat meron tayong pakundangan sa mga taong masasagasaan mo sa pelikulang yan. Hindi po ba? Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa isang nakasama po ni Pepsi Paloma. Lumutang po siya sa pamagitan ng isang vlogger. So na-interview po ito ng isang vlogger and meron nga po siyang inireveal tungkol dito kay Pepsi Paloma. So sila daw po, para daw po maging high na high yung kanilang pagsayaw, nagtitake daw sila ng pinagbabawal po na gamot. Yun bang kahit wala na daw pong tugtog mga Kadaver Gods ay nagsasayaw pa raw sila. Yun daw ang epekto po ng gamot. And eto pa mga Kadaver Gods ang kanyang ni-reveal. Marami daw po ang problema nitong si Pepsi Paloma at naloko na din daw po itong si Pepsi. So patong-patong na daw po yung problema ni Pepsi Paloma kaya naiintindihan niya kung bakit daw nangyari yung pagpapati ni Pepsi Paloma. 'Di ba? Alam niyo naman po yung pagpapatiwa, 'di ba? Hindi ko na lamang po bubuuhin kasi bawal po yang sabihin dito, no? So pagpapatiwa na lamang po para alam ninyo. Kaya naintindihan niya din kung bakit nagawa yun ni Pepsi dahil sa patong-patong na problema na dinaranas po nitong kanyang katrabaho kasi magkasama daw po sila sa pagsasayaw. And din daw po, gumagamit din daw po si Pepsi ng pinagbabawal po na gamot. So napakalinaw ng kanyang sinabi mga Kadaver Gods, and dun pa lamang po sa sinabi niya na gumagamit ng pinagbabawal na gamot si Pepsi, sobrang payat. Sa tingin niyo po ba makakaisip ng matinong gagawin etong mga gumagamit po ng pinagbabawal na gamot? Syempre hindi, kasi high na high po yan. Lutang na lutang po yan dahil nga po sa ginagamit nilang pinagbabawal na gamot. Kaya yung kanyang ginawang yun, possible na hindi niya rin yun alam, na pumasok na lang basta sa isip niya kasi nga po ang dami niyang problema. Siguro yun na lamang yung nakikita niya pong paraan, 'di ba? Kaya niya po yun nagawa. So ang pinagbabawal po na gamot hindi po talaga yung nakakatulong sa isipan ng tao, bagkos yan po ay nagbibigay lamang ng sakit ng ulo, maling desisyon, 'di ba? Kasi hindi na tayo makakapag-isip ng maayos niyan. Dahil nga po yung pinagbabawal na gamot na yan ay napakalakas po ng tama sa katawan ng isang tao. Kaya doon pa lang mga Kadaver Gods, talagang masasabi natin na wala na po sa katanoan itong si Pepsi nang ginawa niya po ang naturang pagpapati sa kanyang sariling buhay. So ano po ang masasabi niyo dito mga Kadaver Gods? Hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat sa patuloy na pagsuporta, and don't forget to like, share, comment, and subscribe.